Lang ko'y i-share sa inyo na vision na nakita sa atong sa kaigsuon nga taga Buena Vista, Butuan City nga area. Si Sister Nening Luzon. Yaning na vision gahapon lang sa buntag before 9 a.m. gikan daw siya sa eskwelahan. Giingon niya dinhi, gay na buntag, Pastor, before 9 a.m., gikan ko sa school. Kalit lang dunay hayag kaayo, sulaw sa mata. Ni flash o kalit, Pastor. Akong gipiyong akong mga mata, kay abi nako og nahilo lang. Pero naaman gihapon, tapos nakita nako ang barko. Unsa may meaning ato, Pastor. Gahapon lang niya sa buntag. So, ingon ko siya, isang klaseng barko, daghan ba yung barko? Na ay cargo, na ay tanker, daghan. Ang iyang giingon din pagpangutanan ako, unsang klaseng barko nga pasahiroan, passenger. So, kini nga barko, this is intended for people, pasahiroan, nga mo biyahe. Gibati ko og kahadlok kanina, Pastor, kay biskan buka ako mata na gihapon ang hayag tapos sulaw kayo. So wala ko'y laing na hinumduman. Ako siyang giingnan nga reminder na sa Dios sa ato about sa Noah's Ark, panahon ni Noah. Kay naa nay relation sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Basahon nato. Matthew 24:37 hanggang, diha lang sa 37. Praise the Lord. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Yan. So dito kinokompara ang mga araw ni Noah na nangyari. Ganon din ang pagbalik sa anak ng tao o sa pagbalik ng ating Panghinoong Hesukristo. Meron silang similarity, meron silang kaparihong sitwasyon. O ngayon, ano ang sitwasyon pala nung unang panahon sa panahon ni Noah? Dapat malaman natin yan at ikumpara natin kung yan ba'y totoo na nangyari na o nangyayari na o ito ba ang nangyari ngayon. Basahin natin ano ang panahon ni Noah. Basa. Genesis 6:5. Praise the Lord. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Yan. Ang tanong, ito ba'y nakikita na sa mundong ito? Kung ano yung nakita ng Diyos na wickedness ng tao, na ito ay napaka-dakila sa sanglibutang ito. Great. At bawat imagination ng kanyang isip, ng kanyang puso, ay lagi lang masama. Para bagang hindi na nagpapasaway, hindi na nabibigyan kahit pa man ng advice, hindi na humihinto, tuloy-tuloy. Ito ba'y nangyayari ngayon? Yes. Ano ang common na nangyayari ngayon na kasamaan? Yung tatlo, lust of the eyes. Itong lust of the eyes na ito, masamang pita ng mata, magkoconnect ito sa pag-commit ng adultery. Yung mga married couples, both sides, man and woman, wife and husband, pag nakakita ng ibang parte na na-attract sila, nalalast sila sa kanilang mga mata, nakakakommit sila ng adultery. Common yan. Sa online, common yan sa media, common yan sa communication sa sanglibutang ito. How about sa mga young people na mga unmarried?
lust of the eyes. Nakakita ang both parties, both genders, male and female, na-attract, nagkakaroon ng lust, pagkatapos nagkukumit ng fornication. Yan ang common ngayon na nangyayari sa sanglibutang ito. Plus, yung mga abominations, karumal-dumal, subject for God's wrath and God's damnation. Ano yun? Dami dito. Kung basahin natin yung Galatians chapter 5, 19 to 21, yung mga gawa ng laman, ito na. Ano pa? 2 Corinthians chapter 6, Romans chapter 1. Maraming laman dyan na mga kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Yung mga babae, pumapapatol na ng kapwa babae. Yung mga tumboy, napakarami na ngayon. Lalaki, pumapatol ng kapwa lalaki. Ang dami na ngayon. Ano pa? Changing their gender into opposite, transgender. Dami na ngayon. Ano pa ang common? Pagsamba ng Diyos-Diyosan. Idolatry. Common yan. Napakaraming percentage ng tao na sumasamba ng mga Diyos-Diyosan. Ina-idolize yung mga Diyos-Diyosan. Kahit pa sabihin mo mga Christians yan, tapos gumagawa ng mga ribulto. Tapos sabihin nila, hindi man namin yung sinasamba. Tingnan mo yung Black Nazarene na minamarcha nila. Tinatawag nila ng undas ba yan? Hindi ba yan sinasamba? Millions of people thronging. Di ba? So, therefore, grabe na ang kasamaan. Kung ano yung panahon ni Noah, ngayon ganun din. Super na. Ang dami na. Drug addiction. Drunkenness. Common yan. Halos bawat kanto ng tindahan ngayon, binibebentang sigarilyo, binibentang alak. Available sa market. Ngayon, halos every kilometer, may sugal. May nakalagay na mga estante na mga luto. May nakalagay na mga ano-ano dyan, na mga lasto. Grabe na, laganap na ang ano. So paalaala yan ng Diyos sa buhay ng lahat, lalo't na sa atin mga anak ng Diyos, na kung ano yung pangyayari sa panahon ni Noah, ganon din sa pagbalik ng ating Panginoong Kristo. Maliban ang atmosphere ay napakasama. Grabe ang kasalanan, garapal. Hindi na nagpapa-advise, hindi na nagpapa-counsel, hindi na pinapakinggan ang salita ng Diyos. Kung baga pa, pre-willing na sila. Wala nang break ba? Diretso na. Sa paggawa ng kanilang kamalian, kasalanan, kalikuan, makamundo, lustful, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lahat-lahat na ng mga kasalanan, idolatry, lahat-lahat na, lust of the flesh, tuloy-tuloy na. So yan, ang nakikita natin ngayon. At ikumpara natin yan sa panahon ni Noah, hindi nagkakalayo. O, ngayon, sa pagbalik ni Lord Jesus Christ. Kung ano yung nangyari sa panahon ni Noah, kunti lang nakita ng Diyos na worthy. 8 lang. Tapos sabihin mo na, hindi nag-isip ang Diyos na hindi niya muna bahain, baka madagdagan pa ang 8. Kaso, ang nangyari, nakita ng Diyos, ang kinakatakutan niya dahil sa kasamaan ng mundo, baka yung 8 mabawasan. Kaya hindi niya in-spare ang karamihan na hindi magpa-advise, hindi magpa-counsel, hindi magpasaway, hindi magsisi, hindi uminto sa paggawa ng kasalanan. Hindi niya yun i-spare. Pinahamak na lahat yun. At ang in-spare niya, yung 8, yun ang niligtas niya. Ngayon, ilang billions ang tao ngayon sa mundong ito. Baka madagdagan pa ito before the coming of Jesus Christ. Kung hindi niya in-spare ang dami ng populasyon noon, ganun din niya i-spare ang mga tao
na ayaw magsisi, ayaw tumalikod sa kasalanan. Basahin natin. 2 Peter 2, verse 5. Praise the Lord. And spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Yan. Matindi ang Diyos. Hindi natin pwedeng i-blame ang Diyos na God is unfair, God is not. No. He made everything for the salvation of mankind. Ginawa niya lahat para iligtas ang mga tao. It took for Him to suffer. It took for Him to die. It took for Him to touch the earth. It took for Him to be born. Lahat-lahat yan. Wala na siyang ibang pinaka-objective niyan, purpose, but to spare, to save sinners, the people of the world. Bakit nasabi ni Lord Jesus na ang panahon ni Noah at ang kanyang pagbalik ay ganun din? Tandaan natin yan. Kung ano yung katigasan ng mga tao noon. Kung ano yung kasamaan ng mga tao. Did God give a period of time to repent sa mga tao na yon? Did God preach righteousness? Kaya nga si Noah sinabi dyan, preacher of righteousness. Ilang taong kaya nabuhay si Noah? So, yung period of time na pag-preach ni Noah ng righteousness, more than enough. Praise the Lord. Naghintay kaya ang Diyos sa mga tao? Parang nagbigay siya ng palugit, nagbigay siya ng grace period? Yes. Basahin natin. 1 Peter 3, verse 20. Praise the Lord. Which sometime were disobedient, when once the long-suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was up preparing, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. Yan. O di ba? Habang nandyan ang disobedience na nakikita ng Diyos, naghintay siya na mahabang pagtitiis. When once the long suffering of God waited, naghintay talaga siya. While Noah preaching the righteousness of God for their salvation, while the ark is in preparing, in preparation, naghintay ang Diyos. Bringing, sinabi dito, while the ark was preparing, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. Kaya hindi natin pwedeng maano ang Diyos. We cannot blame anymore God. We cannot blame God anymore. Hindi na natin ma-blame ang Diyos. He made the maximum of grace, of mercy, and love na ginawa niya sa tao. Imagine that personally pumunta na siya dito. Alam mo, pag ang tao may importanteng puntahan para i-settle ang problema, first niyan, hindi pa yan magpunta personal. Magpadala mo na yan ng mga utusan. Tingnan mo yung Bible. Nagpadala mo na siya ng mga prophets. Nagpadala mo na siya ng mga servants niya. Nagpadala mo na siya ng mga prophets. So, nakita niya na hindi sapat para maligtas ang lahat. Siya na mismo personal pumunta. Kaya wala na ngang excuse ang tao. So matindi ito. Kasi ang pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, mas grabe. Mas matindi. Kung nung una ginagamit ng kanyang mga prophets para magligtas sa mga tao, magbigay ng message galing sa Diyos. After that, hindi naniwala, hindi in-spare ng Diyos, nilipol ng Diyos. 8 lang ang naligtas. So may similarity sa panahon ni Noah at pagbalik ni Jesus. Kaya tayo mga anak ng Diyos, lagi niya tayong nire-remind. Nire-remind tayo lagi ng Diyos sa panahon ni Noah.
Tingnan natin si Noah. Bakit siya naligtas? Pati ang kanyang pamilya. Basahin natin. Hebrews 11:7. Praise the Lord. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of righteousness, which is by faith. Yan. By faith, naniwala kasi siya sa Diyos at nag-obey. Kaya yung inawit natin kanina, trust and obey. Trust, that is believing God, putting your faith in God. That is trust. Yung bang nanalig ka sa Diyos dahil naniwala ka sa Kanya. Nanalig ka sa Diyos dahil naniwala ka sa Kanyang mga warnings, naniwala ka sa Kanyang mga advices, naniwala ka sa lahat ng Kanyang mga counsels. Nanalig ka sa Kanya. Di ka nag-alinlangan sa Kanya. And obey. Ay saan yung obey ni ni Noah? Basa. O yung obedience. Genesis 6:22. Praise the Lord. Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. Yan. Yun na yung obedience. Hindi pwede na naniwala ka sa Diyos, tapos hindi mo naman ina-apply yung kanyang advice sa iyo. Ano ba yung advice ng Diyos? Huminto ka na sa iyong kasalanan. Ano ba yung kasalanan? Related yan sa kamunduhan. Ano pala ang kamunduhan? Pinaghahari ng dyablo. Ano pala yung ginawa ng dyablo sa sanglibotang ito? Inilayo niya ang tao sa kabanalan, sa pagsunod sa kabanalan sa Diyos. Inilapit niya ang tao sa lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, and all manner of ungodliness and worldliness. Yan. Kaya ang mundo ngayon, garapal. Minsan, sakay ako ng eroplano. Pag take off ng eroplano, gabi, tininan ko yung baba. Nakita ko yung malaking building na napakaliwanag. Malaking building na napakagalante. Malaking building na napaka-luxury. Alam mo ano yun? Casino. Casino. Diyan dinadala ng mga, ayon sa yung kanilang nakita, obserbasyon, na yung mga corrupt na opisyal na nanguha ng bilyon na pera at itotal natin sobra trilyon, dinadala pala yan sa casino. Allegation lang ito according to the allegation. Di pa naman natin ito pwedeng hatulan. Dinadala daw yan sa casino. Mag-uusap ang owner ng casino, sabihin na magsugal kami dito, mag-usap tayo. Ipatalo nyo kami. Pero papanulunin nyo rin kami. At least kahit 50-50 palagay natin, matalo kami 50, manalo kami 50, para meron din kaming mauwi. Pero yung pera na yon, para hindi matrace up, kunwari, panalo sa casino. Casino, lugar ng mga sugarol. Casino, lugar ng mga walang damdamin sa kanilang pamilya. Isubo na lang, ay sobra-sobra kasi pagkain. Kung ipakain mo na lang yan sa mga nagugutom. Kung itulong mo na lang yan sa mga kawawang tao, bakit isugal mo pa yan? Yan ngayon ang mundong ito ngayon. Ang lalaki ng mga buildings. Minsan niyaya ako doon sa Las Vegas ni Brother Mark. Pastor, punta tayo ng Las Vegas. Sabi ko, anong gawin natin doon? Para makita mo ano ang Las Vegas. Pero huwag tayo umaga kasi tulog mga tao doon. Wala kang makitang mga tao doon pag umaga. Tulog. Bakit? Gabi. Kasi gabi ang sugal doon. Las Vegas, na doon lahat sugal. Dinicline ko kaagad. Sabi ko, no point for me to be there. Anong gawin ko doon? I-appreciate yung lugar,
Baka pagbalik si Jesus, baka kasama tayong sunugin doon para tayong pumunta sa Sodom and Gomorrah. Alam mo naman nga, Sodomi yung lugar. Papunta-punta ka pa doon. Okay lang kung mag-preach tayo doon. Pero kung magpunta ka lang doon para kita mo lang yung lugar, wag na lang. Ganun. Ang mundo ngayon, ito na. Hindi na basta-basta ang atmosphere ng mundo. Pareho talaga ang kasamaan na nakikita ng Diyos sa panahon ni Noah. The same ang kasamaan ngayon. Kaya, ano ang ginagawa ng mga tao? Nung binibigyan sila ng preaching, ng righteousness, na magbago na sila, tumalikod na sila sa kanilang kasamaan, kasalanan, hindi nila pinansin. Ang isip nila, maniwala ka dyan kay Noah, nababaha. Sinungaling yan. Maniwala ka dyan kay Noah. Luko-luko yan. Gumawa ng arka dyan sa bundok. Meron bang gumagawa ng arka sa bundok? May tubig ba dyan? Imposible yan. Ganon ang isip ng mga, ganon din ng mga tao ngayon. Maniwala ka dyan, gospel, may kaharian ng Diyos. Panakot lang yan na may impyerno. Ang tao, pag mamatay, parang aso lang yan. Wala na yan. Hindi sila maniwala sa warnings ng Diyos. Ito ngayon ang nangyayari ngayon sa mundong ito. So, basahin natin ano ang mga gawa ng tao noon. Maliban na masama ang mga kasalanan nila, kasamaan nila, hindi nila pinapansin ang spirituality nila. Basa. Pakibasa sa Matthew 24 verse 38 hanggang 39. After sa Genesis 6:22. Yun na yun, yung yung verse 38 and 39. Praise the Lord. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Yan, nakita mo? They never take heed. They continue to their daily routine without giving heed to the warning of God. Hindi nakikinig sa warning. They are thinking that everything just okay, just normal. Pero all of a sudden, dumating ang baha. Pero pumasok na si Noah. Pumasok na ang pamilya niya. Pumasok na yung mga animals na gustong i-preserve ng Diyos. Kasi lahat ng mga nostrils na humihinga sa hangin, mamamatay sa baha. Kaya yung mga iniligtas niya, nilagay niya sa arka. Pagdating ng baha, anong nangyari? Took them all away. No survivor. Walang survivor. Now, kung ating isipin, similar ang kasamaan, similar ang katigasan ng mga tao, similar ang preaching sa righteousness, similar ang warning na may mangyayari. Pero may malaking kaibahan. Kasi nung unang panahon, sa panahon ni Noah, tubig. Sa pagbalik ngayon ni Jesus, apoy. Mas matindi. Kung walang survivor noon, lalot na ngayon walang survivor. Bakit? Kung baha ang gagawin ng Diyos. Ang dami na nakagawa ng barko. Dami na nakagawa ng submarine. Ang dami na nakakagawa ng mga sasakyang pandagat. Nakaimbak yung mga pagkain kahit ilang buwan nakakasurvive. Kaya walang makalusot sa puot ng Diyos. Sa panahon ni Noah, ark was not yet discovered. Kaya walang naligtas. Praise the Lord. Kaso, ang gagawin ng Diyos, hindi niya hayaang may makadiscover na hindi matabla ng apoy.
O walang makalusot. Apoy na ang gagamitin ng Diyos. Basahin natin. 2 Peter 3, 6 hanggang 7. Praise the Lord. Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Yan. Mas matindi. Mas kilabot. Tapos sabihin mo, ito na kaya yung ito na kaya yung nuclear weapons na nagawa? Hindi yan. Nuclear weapon cannot burn heavens. Maybe can burn the earth, but heavens, the heavenly bodies, they cannot burn. But this is fire from God out of His wrath. No, matindi. Kaya dapat itong warning na ito na sinulat, pag-take heed tayo. Kailangan unahin mo talaga yung kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Praise the Lord. At habang nabubuhay ka pa sa sanglibutang ito, yung mensahe kanyang umaga, declare what God hath done to your soul. Declare the works of the Lord. Yun ang objective natin, bakit nabubuhay pa tayo. Praise the Lord. Doon tayo. Focus tayo dyan. Para hindi ka masama doon sa mga mapapahamak. Matindi. At address doon sa mga taong ihahatulan ng Diyos sa apoy. Perdition of ungodly men. Who are the ungodly? Those who do not obey God. Those who do not believe God. Even they believe and not obey Him, you are still ungodly. You are godly in your mouth, but you are ungodly in your works. You are still ungodly. Yan ang nangyayari ngayon sa sanglibutang ito. Kung nung unang panahon, with God's long suffering and patience, He waited. While the ark is in the making, He waited for the people to listen, to obey, to take heed to His warning, to repent and obey. O paano yan, Pastor Chit? Kung hindi magkasya sa arka, ang dami-dami noon. What if, kung naniwala sila, okay, you who do believe, how many of you, do the ark, I will suspend the flood. Do the ark for your, para magligtas sa inyo pagdating ng baha. He can do it. Bakit yun lang ang ginawa ng Diyos? Design lang yun. Para sa mga naniwala at sa mga animals na ma-preserve. Pero kung naniwala sila, God can tell them, do an ark. Alam mo naman ng Diyos how many of the numbers of the people who believe Him, who repented and turned away from His wicked ways. Oh, this is the measurement. Ang Diyos pa. Hindi niya magawa ng paraan kung sino yung maniwala. He can accommodate. Praise the Lord. Kung naghintay ang Diyos noon, lalo't na ngayon naghintay ang Diyos. Basahin natin. 2 Peter 3:9. Praise the Lord. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. O, di ba? Tapos sabihin naman ng mga tao, ang Diyos sinungaling, sabi ni Lolo, sabi ni Lola, malapit na daw babalik si Jesus. Namatay na lang sila, hindi pa bumabalik. Anong reason? Kung naghintay ang Diyos sa panahon ni Noah sa mga tao, ngayon naghintay din siya. Ito na. The Lord is not slack concerning His promise. Hindi siya sinungaling sa kanyang mga pangako, katulad sa mga charge ng tao sa kanya. But is long-suffering to usward. Naghintay siya, nagtiis siya. Not willing that any should perish. Makapagbigay pa ng gospel, makapagpakinig pa ang tao, makapagdinig pa ng warning, magkaroon pa ng pagkakataon. But that all should come to repentance, para lahat
magsisi, magtalikod sa kasalanan. What if, Pastor, they will not? What if they will not listen? What if they will not respond positively, immediately? Hindi ba yan kilalanin ng Diyos? Pag mag-decide na siya na babalik na siya, wala. Patulad niyan. Pag-decide ng Diyos na bahain niya na ang sanglibutang ito, there were no survivors. All of them perish. So ganun din. Lahat ng mga tao na ayaw magkinig, ayaw magpakumbaba, ayaw magsisi, ayaw maghinto sa paggawa ng kasalanan, perish ka. Patay na ako niyan, Pastor. Hindi ko na maramdaman ng ng apoy. Yung kaluluwa mo ang masusunog. Nobody can escape from the wrath of God. Pastor, patay na ako sa pagbalik ni Lord Jesus Christ. Hindi ko na maramdaman yung reward. Ano ka? I-resurrect ka ng Diyos. Dadalhin ka sa kanyang hinanda sa iyo. Ang tao, ang pilosopo ng tao, wala yan. Hindi yan kapakipakinabang. Kaya salamat tayo sa Diyos. Yung vision na yan, alaala yan sa atin that you must be obedient to the Word of God. Amen? Praise the Lord. Tapos ang pagbalik pa naman ni Lord Jesus, parang magnanakaw. Kung kailan hindi nag-expect ang mga tao, darating siya, yun ang pagbalik niya. Kasi gusto niya rin makita sa atin kung consistent ba tayo sa paglilingkod sa Kanya. Praise the Lord. Basahin natin. 1 Peter 3 verse 10. 2 Peter, sorry. 2 Peter chapter 3 verse 10. Praise the Lord. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. See? Nuclear weapon cannot do the damage as wide as this. The heavens and the earth and all that are therein shall be melted with a fervent heat. Hindi nagre-rely ang Diyos sa nuclear weapon. Anong sinabi niya? Gagawin niya yan without participation of any inventions sa sanglibutang ito. He can do it alone by himself. Sinabi na niya yan I-declare niya ang end from the beginning. Gagawin niya yan in His pleasure. So ito lahat, dineclare na niya, gagawin niya. Without even participation of any inventions of this world, like nuclear. Hindi na kailangan ng Diyos yan. Praise the Lord. Kaya, reminder sa bawat isa. Anytime babalik si Jesus, anytime mamatay tayo sa sanglibutang ito, maghanda lagi. Laging maghanda. Ang sinabi pa naman dito, ang pagbalik niya like a thief in the night. Bakit night? Not day. Because everybody are sleeping. And yet, kahit sleeping ka, God knows who are you. Kaya the Bible says, 2 were sleeping, 1 was taken. And the other one was left. Kahit natutulog ka. Kaya sa buhay natin, kung kailan walang umasa, babalik si Jesus, bigla siyang babalik. But no problem for those who are putting their trust and obedience to God. Praise the Lord. Moment by moment of their lives. Kaya sa buhay natin, ni-remind tayo, tingnan natin yung pagbalik ni Jesus. Maghanda tayo lagi, moment by moment. Basa. 2 Peter 3 verse 12. Praise the Lord. Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens
being on fire, shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Yes. Tingnan natin ang nagmamadaling pagdating ng araw ng Diyos na kung saan ang mga langit being on fire. Bakit? Kasama ang mga langit, Pastor. Inapursin na ng Diyos na may mga tao na magpunta dyan. Tingnan mo ngayon ang balita. 2030, plano ni Elon Musk, gagawa ng isang sa moon gagawa siya ng colony hanggang this will comprise of city. So, pag city, much population. Gagawa siya ng space shuttle to travel people up there. Ang Bible nauna na Saan ka man magpunta? Obedient ka o disobedient, tatanggapin mo ang para sa iyo. Kung disobedient ka, kahit saan ka pa magpunta, kasama yan sa susunugin ng Diyos. At ang matatamaan yan, the ungodly. Kaya ang pinakamatinding buhay sa mundong ito na hindi makatakas sa puot ng Diyos, ungodly. The ungodly who are refusing to obey God. Ungodly refuse to believe the warnings of God. Ungodly refusing to perform what God asks you to do. That is ungodly. Yan ang matatamaan. The ungodly. Seeing then all these things shall be dissolved. What? Anong 12, no? Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire. Lahat yan, mga heavenly bodies, shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Ano mo mga elements dyan? Minsan yung mga tao nag-explore dyan, di-declare nila kagad, we found stone, very precious. It will cost the value of billion of dollars. All elements there shall be melted by a fervent heat. Walang mapakinabangan. Wala kang mapuntahan sa mundong ito except God. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang Diyos lang. Kaya, warning sa atin lagi. Don't neglect your salvation. Don't neglect to look for the coming of Jesus with all preparedness. Yan ang lagi nating gagawin. Basa. Ano ngayon ang dapat pala nating gagawin in preparation? 2 Peter 3:11. Praise the Lord. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness? Yes. Ngayon, matutunaw pala ang lahat ng bagay. Itong mundo nating inapakan at lahat ng mga heavenly bodies dyan. Anong klaseng pagkatao tayo dapat? Ano pala? Ito yung ating preparation, na dapat ito yung ating manner, ito yung ating pagiging personality. To be holy in all conversation. Banal sa lahat ng conversation. Banal ka sa iyong trabaho, banal ka sa iyong negosyo, banal ka sa iyong pangungusap, banal ka sa inyong paglakad, banal ka sa iyong relasyon sa kanino pa man sa sanglibutang ito. You are not committing any unholiness, unrighteousness, and sinfulness. Banal ka sa mga mata mo, sa pakinig mo, sa bibig mo, sa kamay mo, sa paa mo, sa buong pagkatao mo. All holy conversation and godliness. Godliness. This is your faith and obedience to God. Praise the Lord. Yan ang dapat. Yan naman talaga. Kaya meron nga tayong daily devotional Meron nga tayong mga major services sa gabi. Para sa ganon, kayo, available.
ang inyong kailangan sa spiritual ninyo for the preparation of your salvation. Praise the Lord. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo niya pinabayaan. We do not lack anything. He is our shepherd. He leadeth us in the path of righteousness. Though we walk in the valley of the shadow of death, we shall not fear any evil, for He is with us. Yan ang gusto ng Diyos lagi sa buhay po natin. Saan tayo titira? Susunugin pala ang lupa at nandyan sa yung mga heavens na yan, mga heavenly bodies. Basa. No problem. Hindi yan problema. Sige, pakibasa. 2 Peter 3:13. Praise the Lord. Nevertheless, we, according to His promise, looking for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Yan. Pero hindi na tayo sa physical. Hindi na tayo sa flesh nag-exist sa panahong yan. Hindi na. Kaya nga sabi dyan wala ng earth, wala ng mga makikita natin. Ang mag-i-exist, yung eternal things, like soul, like heaven, like hell. Yan na lang ang mag-i-exist. And that is forever. That is eternal. Doon sa langit, mag-i-enjoy ka. After you gone 1 billion years doon, you are not nearing to the end of your activities there. Hindi ka pa lumalapit after you are gone o you have gone. Natapos ka na ng 1 billion years doon. Palagay natin, hindi ka lumalapit sa end. Endless yan. Doon naman sa impyerno, nakarating ka na ng 1 billion years, you cannot have any hope that you are getting near to the end. Wala. Warning yan ng Diyos. Hindi yan panakot. Totoo lahat yan. Kaya ang mga tao noon, Sodom and Gomorrah, panahon ni Noah, huwag nating gayahin yung mga tao na napahamak. Praise the Lord. Disregarding the warnings of God. Disobeying the instruction of God. Tingnan mo si Noah. Lahat ng instruction ng Diyos ginawa niya. Di ba ligtas siya? Praise the Lord. Okay. Basahin natin. Tapos na yung 2 Peter 3:13. Okay. Nevertheless, we according to His promise look for new heavens, bago, and new earth, yung ating aapakan, wherein dwelleth righteousness, but we are no longer in the physical body of that moment. Hindi na. Basa pa. Hebrews 11:10. Praise the Lord. For He looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Yan. Some people, they went so many cities in different countries. Dami silang napuntahan na cities in different countries. And they are amazed by the cities, the buildings, infrastructures, lahat-lahat. Pero, gawa lang ng tao yan. Pero itong sinabi dito, a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Praise the Lord. This is quite different from the cities you can behold any part of the world today. Kahit gaano pa kataas ang mga tawag nilang sky, mga towers, they cannot compete the beauty of the city whose foundations and builder is God. Praise the Lord, because they are eternal. And the immortals will dwell therein. And only the righteous children of God can attain or can avail the citizenship of the kingdom of God. Kaya, bakit holiness? Bakit uprightness?
Bakit godliness na dapat nating karakter at pamumuhay at this present time? Because that is the requirement to be a citizen of heaven. You must live in a heavenly life. At walang ibang nagdala nito, yung galing sa langit na bumaba, si Jesus. Nandyan na lahat sa Kanya ang godliness and holiness, righteousness. Praise the Lord! Sundin natin si Lord Jesus Christ. Sigurado yan, 100% yan. Wala nang iba. Kaya sabi ni Jesus, walang maligtas, kundi sa pamagitan ko. Ako lang legit, sabi ni Jesus. Ako lang galing sa langit, sabi ni Jesus. Ako lang ang totoo, ako lang ang buhay, ako lang ang daan. Wala nang iba. Bakit sinabi yan ni Lord Jesus Christ? Dahil, siya? Obsessed siya ng power? Obsessed siya ng kapangyarihan? No. Di na kailangan yan because He is the Creator already. He is God already. He is referring to the enemy of Him. Sa kaaway ba niya? Kaya sinabi niya yon na darating ang panahon si Satanas, puno ng kasinungalingan, ililigaw kayo ng landas, puno ng pangako, ililigaw kayo. Sabihin niya buhay, pero kamatayan. Sabihin niya katotohanan, pero kasinungalingan. Sabihin niya siya ang way, pero papuntang impyerno. Siya lang, si Jesus lang, legit. Kaya niya sinabi yon. Praise the Lord. Yeah, be very careful tayo. Pagtibayin natin ang magandang relasyon natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Last verse, Hebrews 11:16. Praise the Lord. But now they desire a better country that is unheavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Praise the Lord. This is indeed true and faithful. Baka maya-maya ma-divert yung isip mo sa kakabasa mo sa mga plano ni Elon Musk. Baka umalis ka sa faith mo kay Jesus Christ. Doon ka kay Elon Musk kasi gusto mo maging citizen sa moon. But don't forget, Elon Musk never promised, hindi ka na mabulok doon, hindi ka na gugutumin doon, hindi ka na mamamatay doon. Only God can do it, can perform it. So kung meron man tayong paniwalaan na hindi tayo mabudol, hindi tayo ma-scam, ito na ang ating godliness dala ni Kristo sa atin. Praise the Lord. Kaya, but now they desire a better country that is a heavenly. Wherefore God, the Creator, is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. For the citizen of heaven. Mga citizen lang ito na sa langit. Para maging citizen tayo sa langit, let us live in a heavenly life. Kaya meron tayong inaawit, I'm living in heaven today. That must be always makita sa atin till death, hanggang sa ating kamatayan. Amen? Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, marami pang ipapagawa ang Diyos sa buhay natin. Keep yourself busy doing God's works. Para hindi lang natin malaman, pabalik na si Jesus o kaya magpahinga na tayo. Dali lang ang buhay. Short lang, pero importante dahil gamitin natin ito sa panatili sa ating pagkahanda sa pagbalik ni Jesus. Kaya lahat ng mga warnings, itong lahat gagawin ito ng Diyos. Walang isa dito na magpi-fail. And nobody can prevent it. Walang makaka-prevent sa sinabi ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Atin po